Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Pilbang. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa OWA dito sa Kuwait, kung paano natin mag-renew. Hello guys, ngayon umpisa na po natin kung paano natin i-renew yung ating mga OWA or kontrata dito sa bansang Kuwait, dito sa Middle East. Kung kayo po nandito na sa bansang Kuwait, tapos gusto nyo i-renew ang inyong kontrata, is kailangan pupunta kayo sa embassy dito sa Kuwait. Dito ngayon yan sa Sabah Salem. Ang address ngayon dyan is sa Sabah Salem, noon sa iba yun. Kaya ang latest ngayon ng embassy is dito na sa Sabah Salem. Then kailangan maaga kayong pupunta doon. Kasi pag umaga, pwede talaga kayo na may oras talaga kayo na mag-fill up doon, ganyan. Pero maraming tao. Sobrang daming tao, araw-araw yan. At saka kung gusto nyo mag-renew sa OWA ninyo, kailangan kukuha din kayo ng papers sa kontrata. Kasi nung ako, gusto ko sana na OWA lang, i-renew ko lang yung OWA ko kasi wala akong pera para sa kontrata. Kasi yung amo ko hindi nagbibigay ng pera para sa kontrata. Kasi sabi niya sa akin is sa Pinas lang daw yan. Hindi daw sila kasali dito sa ganyan. Kasi ang dito daw sa kanila sa Kuwait is ikama daw. Wala daw silang karapatan dyan sa kontrata-kontrata na yan. Kaya nagtry ako na pumunta ako sa embassy na yung OWA ko lang ang kailangan kong i-renew para active ako sa OWA. Pero nung pinuntahan ko na, nag-fill up na ako, tapos umakyat na ako doon, nakipila na ako. Then sabi sa akin doon sa cashier, kung tapos na ba daw ako, galing na ba daw ako sa baba, sa second floor, doon daw. Sabi ko, hindi ko alam kasi kailangan ko lang ng OWA. Sabi nila, hindi na daw pwede sa ngayon, noon pwede pa. Pero ang update daw nila ngayon is, hindi daw pwede. Kailangan daw talaga sa mga visa 20 na kagaya ko is, kailangan daw talaga na kontrata. Kasi yan daw talaga ang right natin. Kailangan daw may hawak tayo na kontrata. Kaya pinabalik ako doon sa baba, kukuha daw ako ng form para sa sa kontrata. Tapos ang kailangan nyo lang sa mga requirements ninyo, yung ikama ninyo at saka ikama ng amo natin, kailangan i-xerox nyo lang yun. Yun lang ang i-xerox nyo. Then ipasa nyo. Pag doon sa baba, babayaran nyo lang yung 3KD para sa kontrata. Iba naman yung pag-ibig, yung kung ano na yun, pag balik nyo na, balik manggagawa. Dito na kung kukuha kayo ng OEC. Pero pag mag-renew, yun lang, 3KD. Then sa OWA is 8KD. Kailangan pag pupunta kayo sa embassy, yung babayaran ninyo na pera, yung tamang-tama lang na 8KD. Hindi talaga na sumobra. Kasi minsan pag umaga kayo, pag pumunta kayo doon, sinasabihan kayo, sino dito ang may 8KD lang na pera, na sukli? Yun ang mauuna. Kailangan yan lang ang tamang pera ang dadalihin nyo. Huwag kayo magdala ng 10 or 20KD. Kasi minsan pag umaga wala pang barya, matatagalan kayo. Sabihin, mamaya na kayo kasi unahin mo na yung mga may sukli. Yun, yan ang technique natin pag dyan sa embassy. Tapos dyan naman sa embassy, kung gutom na kayo, may pagkain naman Filipino food doon sa labas. Pero secret lang yan na
yung mga kakanin nagtitinda. Pero mayroon naman doon yung talaga yung sasakyan na nagtitinda. Hindi yun pwede kayo mamili doon, may pagkain kung gutom kayo. May kung gusto nyo na mag-Xerox, yung mga ninyo gusto nyong i-Xerox, mayroon din doon. Doon lang magtanong-tanong lang kayo doon sa embassy, sa mga tao doon. Alam na nila yan. Tuturuan kayo kung saan i-Xerox. Yan lang ang mga tips ko sa inyo guys, na kailangan kung magkano ang babayaran doon, yun lang ang kailangan ipakita nyo na pera. Para kung sakali sasabihin kung sino ang may sukli na pera, yun ang mauna. Pwede na kayo mauna. Hindi na magsabi na, mamaya ka na kasi wala pa kaming sukli. Di matatagalan kayo. Yan lang guys. Guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan i-like, subscribe my channel para lagi kayong update sa mga susunod kong videos. Konting kaalaman lang po ito para sa inyo, konting tips. Sana nagustuhan ninyo ang video kong ito. Okay guys, maraming salamat and God bless. Thank you.